Hello everyone! For today's episode, pag-uusapan natin yung mga bagay na nag-i-stop sa atin para maging confident. When I say confident, madami siyang ibig sabihin eh. Yung physically confident ka, emotionally confident ka, and isama na rin natin yung mental confidence. Paalala lang, hindi ako expert. Lahat ng maririnig ninyo dito ay base lamang sa personal thoughts, experience, and opinion ko. Minsan, naisip mo ba na hindi ka enough? Okay naman, feeling mo mayroong o kaya naman, feeling mo mayroong pumipigil sa'yo para gawin mo yung isang bagay dahil ba tamad ka or dahil tingin mo hindi mo kaya? Para sa akin, isang factor ng confidence ay insecurity rin. Hindi ka magiging physically confident kung sobrang nagwo-worry ka sa mga imperfections mo. For example ako, madami akong flaws sa skin. For example, yung ilong ko malapad, yung double chin ko, ayan. Sobrang conscious ako sa double chin ko. 'Pag magpi-picture, hahanap pa ako ng angle na hindi masyadong pansin yung double chin ko or either nasa way ng pag-smile o kaya dapat top view yung selfie ko. Nakakaingit yung ibang mga chubby na maliliit yung face. Ako kasi yung face na 'pag tumaba yun yung unang lumalaki and then siya din yung huling lumiliit kapag nagpapapayat ako. Tapos itong ilong ko din, 'pag nag-smile ako pati butas ng ilong ko nag-i-smile. Kaya minsan sa selfie half-faced lang yung mga selfie ko para hindi masyadong mapansin na wide yung ilong ko kasi halos half ng lower face ko ay sasakupin niya like parang ganito lang ako mag-picture minsan. Ewan ko kapag napapansin ninyo ganyan lang siya. Tapos eto pa, yung skin problems ko, hindi ako masyadong mapag-skincare kasi maliban sa tamad ako, yung mga gagamitin ko para sa sensitive na skin is mahal sila. I have psoriasis na nagbonggang flare up since 2016. Alam niyo ba na pala shorts ako 'pag lumalabas tapos biglang nag-flare up yung skin ko sa binti. Halos parang half ng front face ng binti ko, take note, sa dalawang paa yan, merong flare up ng psoriasis. Then nagkaroon ako sa mga kamay, kailangan ko laging naka-jacket. Actually until now sa may bandang siko meron pa talaga. Yung back part ko is tolerable naman, kaso hindi na ako masyado makapagsuot ng damit na medyo kita yung likod kasi may mga patsi-patsi na siya. Makikita mo yung mga redness na red spots, meron siya sa likod. Ang worst nito, parang way back then, parang mga 2016, 2017, gano'n, mukhang mapa ng Russia yung likod ko, gano'n ang itsura niya. Nakakaiyak siya kasi diyan na rin nag-start yung stress level ko na to the roof na talaga. And alam niyo yung pinakamalala, yung scalp area, yung face area, yung ears. Actually, until now, meron pa rin siya. Di lang kasing lala noon. Ayan, if you can see it there. Ito, I'm not sure. We're still checking kung ano ito. Pero, ayan, yun yung mga battles ko. And then, ayan, dito sa back ng ears, dito sa may banda, dito sa may malapit sa nape, and then dito mismo sa may ears. Meron yan. Di ko makakalimutan nung time na nag-flare up ako or yung kasagsagan ng flare up tapos nagwo-work ako on site. Tas in denial ako about this. Alam mo yung nakikita mo yung mga kasama mo sa work na parang nandidiri sila sa'yo. Tapos ipipilit nila na balakubak nga yung nalalaglag sa ulo mo. Oo, balakubak siya. It's because the hyperproduction na pag-i-scale nung skin ng anit mo. Nung time na yun, lagi akong may dalang hairbrush. Kasi nga ramdam mo yung dryness ng scalp. Tapos 'di ba 'pag dry yung scalp mo, itchy siya, makate.
Imbes na kamay ko yung pakakamot ko, isusuklay ko na lang siya. So, hairbrush ko na lang siya. Tapos, makikita mo malalaglag siya sa carpet or sa damit mo. May isa nga akong teammate nun, naka-team meeting kami. Sabi niya sa akin, medyo sarcastic Tapos, ang tunog niya is, basta sabi niya, hindi ko matandaan yung exact word, pero sabi niya na parang, "Hoy, wag mo namang dalhin dito yung mga nalalaglag sa ulo mo." Alam mo yung indirect way na sinabi niya, pero ramdam ko yung pandidiri niya, gano'n. Nakakainis yung gano'ng feeling. Minsan sisisihin mo yung sarili mo or itatanong mo, bakit nagkaroon ako nun? Nakaka-frustrate, nakaka-sad, saka nakakalugmok talaga siya. Tapos hanggang eto sa may noo, meron na. Alam mo yun, ito, yung dito. Nag-i-scale yan that time. Tapos, yung confidence na meron ako nung nagwo-work ako sa hotel, kasi 'di ba syempre 'pag sa hotel ka nagwo-work talagang ganda-gandahan ka, aura-aurahan, gano'n. So, talagang yung confidence level ko nung nagwo-work ako sa hotel, lahat yun nawala. Feeling ko nakakadiri na ako, ang pangit-pangit ko na, mga gano'n. Tapos, lagi naman akong pumupunta sa derma no'n kasi, 'pag nasa BPO ka meron kang healthcare or health card. So, ite-take advantage natin lahat ng possible na puwede nating gamitin para, alam mo 'yun, para ma-maximize siya. Tapos yun nga, lagi namang nasa derma that time. Still trying to get a solution para mawala siya pero sad dito, wala talaga siyang cream or gamot na permanently makakapagpawala sa kanya. So, alam niyo kung sino yung makakapagpa-slow down nung pagpa-flare up niya? Ako rin mismo. Yung skin problem nito kasi ang cause niya ay yung autoimmune kineme. Yung 'pag mababa yung resistensya mo, mataas yung chance na mag-flare up siya. Kapag stress ka, kapag mataas yung sugar mo, at kung madami kang mga unnecessary things na pinapasok sa katawan mo. Gaya ko before kasi nag-i-smoke ako, that thing sa BPO industry, smoking is life, that what makes people awake daw, pero I'm sleepy after smoking. So, alam mo yun, there's really going on in my body kasi hindi siya normal reaction in everything. I usually get high 'pag nagte-take ako ng sweets, but after a couple of minutes biglang magda-drop energy ko, bigla na lang akong nakaka-sleep. Weird 'no? I remember bata pa lang ako may parang sleep disorder na talaga ako. Tas after ko kumain nakaka-sleep na ako agad. Pero ngayon hindi naman na siya gano'n kalala. I tried to fix it that time, tried to avoid things na makakapagpa-trigger, and also tried to rest more, but there's really something that will make everything feels na hindi siya working, na parang hindi naman. Tapos yung mga article na nababasa ko, tina-try ko naman siya, then parang hindi pa rin siya parang wala naman siyang effect sa'kin, parang gano'n. Then from there, mas nakaka-frustrate, then ang dami mo ng gastos, ang dami mo ng adjustments and all. Tapos hindi rin naman kalakihan yung sahod ko to sustain everything. I actually stopped smoking kasi ayaw na ng katawan ko. Like, my body is throwing up the smokes and nicotine na tini-take 'pag nag-yosi. Also, pandemic, napakalayo ng smoking area noon sa office. So, if you know Ayala 30th, yung yung likod nun is office siya. Nasa 19th floor kami, tapos mall yung harap niya. Then, kung mag-i-smoke ka from dun sa likod ng mall, which is yung office, ang smoking area is sa may veranda ng front face ng mall. So, yung 15 minutes na break mo, ubos na siya sa paglalakad mo, tapos magyoyosi ka pa. Imagine niyo yun, yung kung gaano mo kabilis hihititin yung yosi mo para magkasya yung 15 minute break mo, tapos tatakbo ka pabalik, running out of breath, tapos naka-face mask ka pa. Alam mo yung feeling na akala mo may COVID ka na kasi ang hirap huminga. Tapos lunch break, kakain lang ako, parang 15 minutes lang akong patumpik-tumpik, kakain slowly.
And then didiretso na ako sa smoking area, dun ako tatambay like 2, 3 sticks of cigarette bago ako babalik sa office para mag-freshen up, magtu-toothbrush, maghihilamos, magme-makeup ulit, ganyan. Then after an hour na nakaupo ka sa station mo, ko rather, kasi ako naman yun, hindi naman kayo, hindi ikaw. Nagsisimula na ako ulit maka-sleep or antukin. Kaya yung mga seatmates ko noon, I used to ask them to bring chani eh. Para mabunutan ko sila ng white hair, ganyan, para nakatayo ako. Tapos pag medyo mahaba-haba yung wire ng headset sa station ko, tatambay ako, lalakad-lakad ako, chichika ako pag avail, ganun. Or kapag wireless yung gamit kong headset, nakakalakad-lakad ako kung saan. Then kapag meron lang, marinig ko na may call na ako, saka lang ako babalik sa station ko. Alam na nila yan kasi yung mga ka-work ko before, kasi alam talaga nila na antukin talaga ako. Tapos palaihigan yan, maya't maya nagsi-CR. Nagkaroon nga ako ng award na Balisaw-saw award eh. Kasi parang every 1 hour, umiihi talaga ako. Alam niyo naman kapag nagko-call sa call center, di ba, parang hindi ka basta-basta makakapag off phone kasi magpapaalam ka muna kasi alam niyo na yung flow ng dami ng calls, dapat ma-maintain siya, hindi magkaroon ng queue kasi magre-reflect siya dun sa production ninyo, parang ganyan. Tapos, sa work na yun, they have this impression na medyo childish ako. Because I act like one. Kasi I guess I will get more friends by acting like that though. It doesn't really appropriate kasi matanda na rin ako that time. Kaya siguro ako mismo minsan when we're trying to catch up, naninibago ako when I'm with them. Kasi ito na ako ngayon, mas serious na, mas may laman na yung ibang mga sinasabi ko kahit wala naman talaga akong kwentang kausap, ganyan. Kaya kung andyan ka pa rin at nanonood or nakikinig until now, salamat kasi pinakinggan mo yung mga naging battles ko. Well, going back, hanggang sa mag-pandemic na nga. Nung una, nasa hotel kami nag-stay for 2 months, so medyo nabawasan yung preparation time ko pagpasok sa office kasi nga may service naman. Tapos hanggang nag-work from home na kami, so medyo na-lessen na talaga yung stress sa biyahe, pati yung preparation time, medyo mas mahaba na yung, medyo chill-chill na lang kasi usually kapag pupasok ka ng office 2 hours ahead ng shift mo, nagpe-prepare ka na or gigising ka na, plus yung hour na spend mo from office going back sa bahay, 'di ba? So siguro mga 4 hours yun natitipid mo per day kung naka-work from home ka. Kaya kung tatanungin nila ako ngayon, I still choose to stay working at home kahit di na ako maka-aura-aura or something. Sabagay, di naman ako mahilig umaura, by the way. Tapos, alam mo yun, I found other happiness aside from my husband and family. Nagsimula akong i-chase ulit yung mga bagay na gusto kong gawin. Kasi I work at home, may iba akong time na magagamit. And also, salamat sa freelancing kasi kahit papaano may extra fund ako to support what I want to do. Hindi ko na siguro ikikwento kasi mawawala tayo sa topic ng lack of confidence is equivalent to insecurity. So, I guess, magkakakonect yung physical, mental, and emotional confidence, no? Kasi if may physical imperfection ka, nakaka-apekto siya sa emotional and mental state mo on how you will present yourself to the world and what is the level of confidence na iharap mo yung sarili mo sa ibang tao or gaano kalakas yung willpower mo to start something or gawin mo yung mga bagay-bagay na nandyan yung mga imperfections mo. So, how did I overcome yung ganong imperfections or yung mga ganong battles ko by that time? The only secret there is acceptance. You just need to accept na ito talaga siya, especially sa case ko, yung skin. I can stop it for a while pero babalik siya. Hindi ko naman sinabing hindi na ako nababother sa itsura niya, pero at this point and moment, pag andyan siya, papahiran ko lang siya ng cream, then pag nawala, edi okay, masaya na ulit yung buhay. Siguro natutunan ko na lang siyang suotin as part of my daily life pag nandyan siya. And then, just to share, I
meron akong isang stylist. Nakausap ko siya nung nagpapaayos ako ng hair. Nung una ino-observe niya lang yung mga redness sa skin ko. Kasi syempre ditong part na yun, sa may noo, 'di ba kapag magpapa-treatment ka, magpapa-color ka, hindi maiwasan na malalagyan siya ng mga, yung mga ginagamit. Nakikita niya nag-red-red. Sabi ko, "Psoriasis 'yan. Hayaan mo lang 'yan, mawawala rin 'yan after a few days." Tapos na-surprise ako, inopen up niya, pinakita niya sa'kin na meron din siya, may psoriasis din siya, and nagko-cause rin 'yun ng insecurity niya and stress. Um, ay sinabi ko lang sa kanya na nasanay na lang ako and siguro tanggapin mo lang na nandiyan siya. Kinausap ko siya in a way na kailangan matanggal yung stress niya dun sa imperfections niya, which is yun dun sa skin niya. And imagine niyo yung psoriasis is nakaka-stress siya. Pero ang nakakapagpawala sa kanya or temporary heal sa kanya is dapat hindi ka stress. 'Di ba? So, parang dun sa PCOS din, dapat magpapayat ka para medyo maayos yung PCOS mo. Pero at the same time, ang struggle ng PCOS ay hirap magpapayat. So, saan tayo lulugar, 'di ba? Ganun siya kung iisipin. So, tanggapin mo lang siya and then hindi mo mamamalayan na nandun ka na sa road para naghi-heal ka sa sarili mo kasi tanggap mo siya. And ang pinaka-satisfying part dun is after parang 2 days, nag-message sa akin yung hairstylist na yun. Kasi nag-send ako sa kanya ng GCash. Parang dun ko dinaan yung tip, gano'n. Tapos nag-send siya sa akin ng message. Tapos malaking bagay daw na naramdaman niya na merong nakapagsabi sa kanya na parang hindi lang siya yung taong gano'n, na hindi lang ikaw yung, "Andito rin ako, oh, tignan mo, I also have that." Pero kailangan mo lang siya tanggapin kasi hindi siya gagaling or hindi siya mawawala kung iisipin mo siya or magpapaka-stress ka para sa kanya. Just accept it, find solutions na makakapagpaano, tapos magbasa-basa ka kung ano yung makakatulong sa'yo and ano yung mga bagay na tingin mo na ginagawa mo na nakakapagpa-trigger sa kanya, then try to lessen it, then you're going there. Maayos mo siya. Siguro, yun nga, ang takeaway ko na lang sa experiences ko is try to wear your insecurities. Use your insecurities or imperfection to face the reality. Yun naman talaga. As what I've said earlier, you just need to accept, to tell confidently to the world that you're not perfect. Whatever imperfection you have, always remember that representing it to everyone with confidence makes you beautiful. Huwag na tayo magpaka-stress-stress ng mga bagay kung pwede naman natin yung gawin as an accessory and add spice to our life. Siguro may mga magsasabi na you can definitely change your insecurities to assets if you do some operations or enhancement. Totoo naman, if I want to, I can do the hair cut to make my nose smaller, do some liposuctions to remove fat sa chin ko, and of all of the expensive products that could subside my psoriasis. I'm open to that. Wala naman talagang masama doon. But yung mga may open operation, I'm kasi I'm a diabetic person, so I'm afraid na baka hindi siya mag-heal o magkaroon siya ng mga complications. But if not, yung mga non-surgical, tapos may mag-sponsor, kunwari, para, yun alam niyo yun, para ma-improve. Kunwari, itong double chin ko, kung merong mag-i-sponsor ng yung mga mesolipo and then yung mga treatment na non-surgical. Baka meron man dyan na mag-sponsor para doon sa mga non-surgical improvement sa akin. Tatanggapin ko, why not, diba? Kasi I used to do some aesthetic thingy to improve naman, but hindi siya sustainable since medyo pricey rin siya and madalas tinatamad ako pumunta kasi tinitipid ko yung sessions ko. Shoutout sa aesthetic clinic ko dyan sa Don Antonio. Pero siguro mamomotivate ako pumunta pag sponsor siya, diba? Well, anyway, to close this conversation sa lahat ng makakarinig nito ngayon or sa future, kasi I know na hindi niyo naman ako papakinggan kasi sino ba naman ako, diba? But I hope my consistency will bring me to the point na babalikan ninyo tong episode na to. And thank you so much for being here and see you soon. Love you. Bye.